Ito ang kwento na hindi ko makakalimutan. Ako si Leandro, isa akong bisexual, meron akong partner live-in ng 4 na taon. Siya si Andre. Sa 4 na taon naming pagsasama ay parang naging sunod-sunuran ako sa kanya. Sabihin na natin na naging tanga ako sa pagmamahal ko sa kanya. Kaya kahit alam kong bawal ay gagawin ko basta para lang sa kanya. Ganun ako katanga hanggang dumating sa punto na nagkasakit ako. At ni kahit 1 minuto man lang ay walang Andre ang nag-asikaso sa akin. Labis ang pagkalungkot ko sa nangyari hanggang sa nagkalabas na ako sa hospital. Sa pag-uwi ko, nagulat na lang ako dahil ang mga barkada ni Andre ay nag-iinuman. Sa sobrang saya nila ay hindi na nila namamalayan ang pagpasok ko. Napatingin na lang ako sa malayo at tinuloy ang paglakad hanggang sa pagpasok sa kwarto ko. Nang binuksan ko, si Andre at ang isa niyang kaibigan ay magkasama sa kamang natutulog. At higit sa lahat, sila pa ay magkayakap. Agad din akong lumabas sa kwartong yon. Lumabas at nagpahangin. Umiiyak na lang ako na parang kawawa. Pero hanggang sa naisipan ko, naiwanan na lang. Dahil mukhang ako lang naman ang nagmamahal sa kanya dahil sa katangahan ko. Sa araw din yun, bumalik ako at tinibayan ko ang loob ko. Sa pagbalik ko, andun pa rin sila, nag-iinuman, nagkaharutan. Grabe, di ko na alam. Parang naging diskuhan na ang bahay ni Andre. Ako naman, tahimik na pumunta sa kwarto. Andun pa rin sina Andre, pero ginawa ko na lang silang parang bato na kunwari wala akong nakikita. Nag-impake na rin ako sa araw din na yun. Habang nag-iimpake ako ay nagising ang dalawa. Akala ko ay magugulat sila, pero para lang akong katulong na pinagsabihan. "Oh, dumating ka na pala. Sabi ko nga sa'yo eh, hindi mo rin ako matitiis. Anong gagawin mo, maglalaba? Sige, pakilaban na rin ang mga ito." Sabay hagis sa damit niya. Dahil sa sobrang pagod na ako, ngumiti na lang ako at napasabi sa sarili, ito ang huli natin magkikita. Mula ngayon, walang Leandro sa buhay mo. Dinala ko na lang ang mga gamit na importante sa akin at nagsimula ng humakbang, at ang iba naman ay nilagay ko na sa basurahan mismo. Lumipas ang 1 taon. Bilang isang OJT nurse, hindi ko inaasahan na mapunta sa lugar ni Andre. Yung tipong lumayo ka pero pinabalik ka. Pero wala naman sa akin yon. Hindi naman si Andre ang pinuntahan ko. At isa, wala na akong nararamdaman sa kanya at wala na rin akong pakialam sa kanya. At unang pagpasok ko sa hospital bilang OJT, at syempre, check na rin ang mga pasyente. Nagulat na lang ako dahil ang pangalan sa room private ay si Andre. Andre? Ikaw nga. Kala ko kapangalan mo. Pero totoo ngang ikaw. Nasaan ang mga kaibigan mo? Bakit kahit ni isa, mukhang walang dumalaw? Kahit hindi mo sabihin, alam ko na ang sakit mo. Pero wala na tayong magawa. Nangyari na. Nagkaroon ng sakit si Andre ng HIV. Gusto man bumalik ni Andre kay Leandro. Pero sabi ni Leandro, masaya na siya sa bago niyang ka-live-in partner. Sabi naman ni Leandro na matagal na siyang pinatawad pero wala siyang balak bumalik. Kahit labis man, ang sisi ni Andre ay huli na ang lahat. Kaya minsan palagan natin ang mga taong nag-i-effort sa atin. Dahil pagdating ng panahon ay baka pagsisisihan mo. At muli ako si Leandro at ito ang kwento na hindi ko makakalimutan.